Amen. Kung binabasa niyo po yung ating Bible reading plans sa Book of Psalms ay well and good. So alam ko po yung iba sa inyo ay sinusundan yung Bible reading na yun. Or kung hindi man Psalms yung Bible reading plan niyo, you're disciplined in reading the Word of God every day. Pero gusto pong ipaalala sa inyo na hindi sapat na basahin lang ang salita ng Diyos. Kailangan po ay tama din ang pagbabasa natin sa Book of Psalms. At naniniwala po ako na para maging tama ang pagbabasa natin sa Book of Psalms, ayon sa nais ng Diyos, we need to read every psalm. Actually, every part of Scripture. We need to read every psalm in light of God's story. Ulitin po ninyo sa katabi ninyo. In light of God's story. Okay. Ibig sabihin, hindi lang po ito awit. Yung awit na to na sinulat ni David, karamihan ng mga awit, ay nakapaloob sa kwento ng Diyos. So every song is part of God's story. So hindi po natin pwedeng basahin yung psalm na yun lang, na isolated from the rest of the scripture. Halimbawa, yung pag-aaralan, para matutunan po natin yon, gagamitin natin ngayon yung Psalm 8. And then yung Psalm 8, kung makita po ninyo ay makita po natin doon yung lahat ng aspeto ng kwento ng Biblia. Na merong 4 na major na section, yung story na yon. Yung story of creation, yung una, yung maliwanag doon na ang langit na nilikha ng iyong kamay. Diba? Ang tao ay ginawa mo, ay nilikha mo. So, meron Diyos na lumikha sa atin, nilikha tayo para ano? Para tayo ay magbigay ng papuri sa kanyang pangalan. Verse 1, verse 9. Kaso may problema. Yun po yung pangalawang bahagi ng story. And yung story of fall or rebellion. Nakita ba ninyo sa verse 2, may binanggit dyan ng mga kaaway? May nilikha ang Diyos pero merong mga kaaway. At makita natin kung sino yun. And then, yung pangatlong bahagi ng story ay yung story of rescue or redemption. Na yung problema ng tao, ang naging solusyon ay ang Panginoong Jesucristo. So kaya yung pagbabasa natin dapat gospel-centered. Dahil yung gospel is the good news of what God has done for us in Jesus. Ito ay kwento kung ano ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Jesus para sa atin. So hindi pwedeng basahin yung Psalm 8 na wala sa picture ang Panginoong Jesucristo. And mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan makikita ang Panginoong Jesus dun sa awit 8. Bagamat hindi binabanggit yung pangalan niya na Jesus. And then, yung last part ng story ay yung story of restoration or new creation na kung saan binabago tayo ng Diyos hanggang dumating ang araw na wala nang ibang papapurihan maliban sa pangalan ng Panginoon. And so, that's the goal of God's story. The praise of God's glory is the goal of God's story. So kanina sinabi ko na dapat basahin natin every psalm in light of God's story. Ngayon, yung pangalawang dapat nating gawin kapag tayo magbabasa ng psalm, we must read every psalm for the praise of God's glory. Okay, sabihin niyo sa katabi niyo, for the praise of God's glory. Okay, dalawang simple instruction. Now, when you read Scripture, na ma-realize natin it's for the glory of God. Na tamang nagbabasa tayo ng Biblia pero hindi dapat tayo ang nasa sentro. Dapat ang Diyos ang nasa sentro ng binabasa natin. At ang magiging resulta nito ay mas mabigyan natin ng papuri ang Diyos na lumikha sa atin at nagsasalita sa atin sa pamagitan ng aklat ng mga awit. And so ang gagawin ko po ngayon, bago natin pag-aralan yung iba-ibang uri ng awit sa Book of Psalms, sa mga susunod na Sunday, gusto kong magbigay sa inyo ng a simple model of reading the Book of Psalms. Gagamitin po natin yung Psalm 8, and then ang gagawin po natin ay babasahin natin yung Psalm 8, pagbubulayan natin yon ayon dun sa 4 na bahagi ng kwento. Kung meron po kayong Bible reading guide sa Book of Psalms, ay na-receive niyo yan ng mga nakarang Sunday. Kung wala po kayo, pwede kayo mag-request office. Doon sa likod po noon ay nakasulat yung ilan sa mga guide questions para maging gabay po natin sa pag-aaral sa Book of Psalms. Okay, so unang-una, we must meditate. Pag-aaralan natin yung Psalm 8
in light of who God is, kung sino ang Diyos. Okay, so, apat na pasada ang gagawin natin sa Psalm 8. Okay, ngayon titingnan natin yung verses 1 to 9 na nakafocus tayo na sino ang Diyos dito sa awit na ito at ano ang gusto niya para sa bawat isa sa atin. Ano sabi sa Psalm 1? O Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Kung mapansin po ninyo, sa Tagalog, sa Magandang Balita Biblia, o Yahweh na aming Panginoon. Pero sa English, O Lord, our Lord, dalawang Lord. Or sa ibang salin sa Tagalog, sa ASD, o kaya yung ang Biblia, O Panginoon, aming Panginoon. Pero yung dalawang Panginoon na yon ay magkaiba yung pagkakasulat. Kung meron kayong Bible na gano'n yung salin, mapapansin niyo yung unang Panginoon ay puro capital letters. At yung sumunod ay small letters. Okay? So, yung all caps na L-O-R-D o kaya ay Panginoon, sa original po ito ay Yahweh. Ito ang personal na pangalan ng Diyos na ibinigay para sa Israel. This is God's covenant name. Yung isang Panginoon, yung Lord na may small letters ay Adonai. Na ibig sabihin ay Master. Kaya pero sa Hebrew lang, sa pag binagbabasa sila ng scripture, hindi nila binabanggit yung Yahweh. For them, it's a very sacred name. Na hindi nila mabanggit, ang ginagawa nilang bigkas doon ay Adonai. Okay? And ito yung pangalan na ipinahayag ng Diyos kay Moises. Naalala ninyo nung siya nagpakita sa burning bush, yung naglalagablab na halaman na hindi naman nasusunog. And then nagpakilala ang Diyos sa kanya at sinabi niya na ang pangalan niya ay Yahweh. Na ang ibig sabihin ay I am who I am. Siya yung Diyos na walang simula, walang katapusan. Siya yung Diyos na walang katulad, walang kapantay, tunay na dakila. And then sa Exodus 34, nagpakita ulit ang Diyos kay Moises. At sinabi niya kung ano ang pangalan niya. Ang pangalan niya ay Yahweh. At pagkatapos ng sinabi niya kung ano yung kanyang mga karakter. Na sinabi niya, ako si Yahweh, ako ay mahabagin, ako ay maawain, ako ay napagpapatawad, ako ay tumutupad sa aking mga pangako, ako ay Diyos na nagpaparusa sa kasalanan. And yung pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kung sino ang Diyos. It represents who God is. Lahat ng kanyang karakter, lahat ng kanyang excellencies, in all of His glory, ay represented sa kanyang pangalan. At ano yung response ni Moises? Kung titingnan yung Exodus chapter 34 verse 9, biglang lumuhod si Moises at sumamba sa Panginoon. And if we are confronted by the glory of God, wala tayong ibang gagawin maliban sa lumuhod sa Kanya at magpatira pa sa Kanya harapan at sumamba sa Kanya. Yon ang ginawa ni Moises. Pero hindi lang si Moises ang dapat gumawa noon. Even the whole Israel dapat ay sumamba sa Panginoon. Hindi lang buong Israel, kundi lahat ng lahi sa buong mundo ay dapat na sumamba sa Panginoon. O Lord, how majestic is your name in all the earth. At hindi lang sa lahat ng bansa sa buong mundo, maging ang kalangitan ay nagpupuri sa Panginoon. Ano yung sumunod? You have set your glory above the heavens. Ang papuri mo ay abot hanggang langit. Na yung nilikha ng Diyos ng mga planeta ay lumuluhod sa Kanya at sumasamba sa Kanya. Yung mga nilikha ng Diyos sa kalangitan ay umaawit ng papuri sa Kanya. Yung mga tala at mga buwan ay nagniningning ng liwanag at kadakilaan ng Panginoon. All of God's creation ay para sa kapurihan ng Diyos, sa langit at sa lupa. And then ano sabi sa verse 2? Out of the mouth of babes and infants, you have ordained strength. O sa ibang salin, pinupuri ka ng mga bata at mga bagong silang. Na, nilikha ng Diyos ang lahat para sa kadakilaan ng kanyang pangalan, maging yung malalaking planeta ay para purihin ng Diyos. Pati yung mga maliliit na bata ay para purihin ng Diyos. And God is more glorified kapag ginagamit niya yung mga may hina katulad ng bata, yung mga walang alam na katulad ng bata, yung mga may hina para ipahiya yung malalakas, yung mga mangmang para ipahiya yung marurunong. Para ano? Para walang ibang tao na nagmamalaki sa Diyos. And that's the point of 1 Corinthians chapter 1, verses 25 to 31. Na everyone, na yung boast natin, yung ipagmamalaki natin, yung pupurihin natin, hindi ang tao, kundi ang Diyos. That's why we have children in our worship.
Dahil kahit sila ay nilikha ng Diyos para bigyan ng papuri ang kanyang pangalan. Ang mga batang iyan, kahit yung mga sanggol, they were created to praise Yahweh. And then sabi sa verse 3, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. Ay yung power ng Panginoon ay namamagnify sa mga may hina. Dahil yung power na yon, yung power na lumikha sa lahat ng bagay. Pansinin ninyo kung paano nilikha ng Diyos ang lahat. May you look back at Genesis 1, sa isang salita lang ng Diyos nagkaroon ng liwanag. Sa isang salita lang ng Diyos nagkaroon ng araw. Sa isang salita lang ng Diyos nalikha ang lahat. Sabi doon, the work of your fingers. Ang daliri natin, ang kamay natin, kayang lumikha. Diba? Meron tayong likha ni Mina. Meron tayong likha ng ating kamay. We can do a work of arts. We can do inventions. Na iba sa inyo, kalpintero, kayang gumawa ng malaking bahay. Kayang gumawa ng tao ng isang napakalaking gusali. Pero just imagine kung anong magagawa ng daliri ng Diyos. Na siya yung naglagay ng lahat ng mga bituin sa kalangitan at walang nauhulog kahit isa man lang. And that's the power of our God. And then kapag tiningnan mo yung kalangitan at nakita mo yung vastness of the universe, at kapag na-realize mo kung gaano kalawak yung nilikha ng Diyos na hindi natin fully ma-comprehend. Na siya yung gumawa yung mga bagay na natatanaw natin sa kalangitan, pati yung mga bagay na hindi nakabot ng ating mga mata. Kahit gaano ka-powerful yung telescope na likhain ng mga tao, hindi maabot yung kaduluduluhan ng nilikha ng Diyos. And then sabi doon sa verse 4, ano sabi doon? What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you care for him? Ano tayong tao? Kung makita mo kung gaano kalaki yung nilikha ng Diyos, makita mo yung tao na kakarampot kung ikukumpara sa nilikha ng Diyos. Para tayong mga maliliit na butil ng buhangin sa dalampasigan. Pero what is more amazing? Ito, what is more amazing? Yung parang we are seemingly insignificant, parang napakaliit natin, pero ang laki ng tingin ng Diyos sa atin. Na kahit na anong sinasabi ng ibang tao, o kahit na minamalit mo ang sarili mo, o minamalit ka ng ibang tao, you are precious in the eyes of God. Na kahit ang daming inaalagaan ng Diyos, ang daming hinahawakan ng Diyos in all the universe, pero meron siyang oras na nagbibigay ng atensyon sa iyo para mahalin ka, para alagaan ka, para alalahanin ka. And He doesn't forget your name. Ganon ka amazing yung Diyos na meron tayo. And then verse 5, ano sabi sa verse 5? Yet, you have made Him a little lower than the heavenly beings and crowned Him with glory and honor. Sa ibang salin, sa MBB, salin doon na ginawa mo siya na mas mababa sa iyo ng kaunti. Okay, yung word doon kasi ay Elohim. Na pwedeng ang translation ay sons of God, or gods, or tumutukoy sa angels, or tumutukoy kay God mismo. Okay? And base sa salin sa New Testament, kung titingnan po ninyo yung Hebrews chapter 2, ang tinutukoy doon sa translation sa Greek ng Hebrew na Old Testament ay angels. Dahil hindi lang tayo a little lower than God. Kung ikukumpara sa Diyos, we are much, much, much lower than God. Pero nilikha tayo in terms of dignity and honor na mas mababa ng kaunti kaysa sa mga anghel. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong honor and glory katulad ng mga angels. Ang katotohanan, paano tayo nilikha ng Diyos? Genesis 1:27, for we are created in the image of God. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Nilikha tayo ng Diyos. Lahat ng tao, walang exemption. Babae ka man o lalaki, you have dignity as an image of God. Relihiyoso ka man o barumbado,
Maganda ka man sa paningin ng iba o kaya ay masagwa sa paningin ng iba. Ang tingin sa iyo ng Diyos, we are crowned with glory and honor. Yan ang pagkakalika ng Diyos kay Adan at kay Eva. Yan ang ibig sabihin na tayo ay tinatakan ng larawan ng Diyos. We are God's masterpiece. Tayo ang pinaka-superior sa lahat ng nilikha ng Diyos dito sa mundo. And that's reason enough to praise the Lord. And sabi sa verses 6 to 8, you have given Him dominion over the works of your hands. Lahat ng mga hayop, tayo ang binigyan niya ng pamamahala. Yung mga hayop na lumilipad, yung mga hayop na gumagapang, yung mga hayop na lumalangoy sa dagat. And we are called as God's stewards. Para tayo mga hari at reyna, na pamahalaan ng mundong ito, not as owners, but as stewards. Para pangalagaan ito, not for our own glory and honor, but for the glory and honor of God. Kaya nga nararapat lang na sabihin natin, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Balik na naman tayo sa verse 9 yun. Pero katulad lang din yun ng verse 1. Nang dahilan, bakit tayong lahat ay nilikha ng Diyos, unang-una, para bigyan ng karangalan ng Diyos. Mula sa simula, hanggang ngayon sa buhay natin, hanggang sa kaduludulan ng buhay natin, we are all created for the glory of God. He deserves glory and honor forever and ever. It's not for our own glory. Na lahat ng gagawin natin, whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Alam natin yon, pero yun ba yung ginagawa natin? Nandun na po ako ngayon sa pangalawang bahagi ng kwento. Tingnan natin ngayon kung ano yung response ng tao. Tingnan natin kung ano yung problema ng tao. Balik po tayo sa verse 1 ulit. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. Naalala niyo yung story ni Noe? Naalala niyo yung story ni Noe? Di ba bumaha doon, tapos naligtas sila ng Diyos sa baha. Sila na lang yung natira at yung kanyang pamilya. Tapos dumami sila ng dumami. Ang sabi ng Diyos kasi sa kanila, magpakarami kayo at magkalat kayo. Bakit? Kasi ang desire ni God sa lahat ng sulok ng mundo ay maikalat ang kadakilaan ng kanyang pangalan sa pamamagitan natin ng mga tao. Pero anong ginawa ng mga tao sa Genesis 11? Alam niyo yung story ng Tower of Babel? Sa halip na sila ay kumalat, sinabi nila, magtipon-tipon tayo sa lugar na ito, gumawa tayo ng isang lungsod, tapos sabi, gumawa tayo ng tore na abot hanggang langit. Sa halip na makita yung glory ni God above the heavens, ang tao ay gumawa ng mataas na tore para abutin ang kalangitan. At ang sabi dito sa Genesis 11:4, and let us make a name for ourselves. Sa halip na ang pangalan ng Diyos ang matanyag, nag-ambisyon ang mga tao na ang pangalan nila yung matanyag. And like the people, dun sa story ng Tower of Babel, yun din ang nananatiling ambisyon ng puso ng bawat isa sa atin. Tumingin ka sa mga sports events. Kung paano gusto ng mga tao doon na sila yung maging number one, sila yung pangalan na matanyag. Tumingin ka sa mga beauty contest, na yung goal ay makita na sila yung pinakamaganda, sila yung pinakamagaling. And just look at your schools, mga estudyante, na nagsisikap na mag-aral ng mabuti para sila yung nasa tuktok, para sila yung mabigyan ng first honor o valedictorian. And even sa mga churches, even in our ministries, nandun yung pagpapalakihan ng mga iglesia, nandun yung pagpapalakihan ng mga ministries, para ang pangalan ng iglesia ang matanyag, para yung pangalan ng pastor yung matanyag. We are working so hard for the glory of our own name. Nakakalimutan natin na tayo ay nilikha for the glory of the name of God. Treason ang tawag doon. Pagtataksil sa Diyos. Na if we want to be more famous kaysa sa Diyos, out of the mouth of babes and infants, you have ordained praise. Verse 2. To steal the enemy, because of your foes, to steal the enemy and the avenger. Merong mga kaaway ang Diyos. At tayo yung mga kaaway ng Diyos. Tayong nagrebelde sa Kanya. Tayong nagtaksil sa Kanya. Sa halip na tayo parang mga bata na dapat ay tumingin sa kadakilaan ng Diyos at matulala sa Kanyang kadakilaan,
Mas pinili natin na pagtrabahuhan yung sarili nating karangalan. Mas pinili natin na tayo yung maupo sa trono ng ating buhay. Mas pinili natin na sa halip na dumepende sa Diyos, mas pinili natin maging independent and to rule our own life. Sa kagustuhan natin maging malaya sa Diyos, naging alipin tayo ng kaaway. Naging alipin tayo ni Satanas. Siya yung pinaka sa lahat ng mga kaaway ng Diyos. And then sabi sa verse 3, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Sa halip na tumingin tayo sa kalangitan para pagmasdan ang kadakilaan ng Diyos, we don't even have much time na huminto sa pagtatrabaho. And we are so busy every day. Hindi tayo naglalaan ng panahon para just to be silent before God at mag-meditate sa kanyang kabutihan at kabanalan at kadakilaan. Sa halip na sabihin natin sa mga tao na look to God, siya yung tingnan mo. Mas gusto natin, look to me, selfie pa more. Because we want to draw attention to ourselves. Sa halip na gamitin natin yung mga nilikha ng Diyos, ibinigay sa atin ng Diyos, para tulungan ng mga tao to look more unto God. And what is man that you are mindful of him, or the son of man that you care for him? Na pinagdududahan pa natin ang Diyos, kung siya ba talaga ay nag-aalaga sa atin. Kapag tayo hirap na hirap sa buhay, pinagdududahan pa natin ang Diyos na, does God really care for me? Nakalimutan na siguro ako ng Diyos, hindi niya na siguro narinig yung pinagpe-pray ko sa Kanya. And we even accuse God na parang sobrang busy ni Lord na walang panahon sa akin. But in reality, we are the ones who are too busy for Him. In verse 5, you have made Him a little lower than the heavenly beings and crowned Him with glory and honor. Nilikha na tayo ng Diyos sa Kanyang larawan. Nasa atin na yung glory and honor na yon. Pero nag-ambisyon pa tayo ng status na hindi lang mas mataas sa anghel, kundi mas mataas mismo sa Diyos. At dyan nahulog sa tukso si Adan at si Eva, na sinabi sa kanila ng ahas, you will be like God. Pero they were already like God. Pero nag-ambisyon pa sila na maging katulad ng Diyos, na sila yung magdidikta kung ano yung mabuti at masama. They end up not being like God. They end up being like Satan. Dahil siya yung nag-ambisyon na agawin yung trono ng Diyos. Sa kagustuhan natin maging malaya sa pamamahala ng Diyos, naging alipin tayo ng dyablo. Tinawag tayo para tapakan ang ulo ng dyablo. Di ba sabi sa verses 6 to 8, you have given him dominion over the work of your hands. Tayo dapat yung mamahala. Pero nung nagsalita yung ahas kay Adan at Eva, yung ahas nagsasalita. At naniwala naman sila. Sila pa yung pinaluputan at inalipin ng ahas sa halip na sila yung tumapak sa ulo ng ahas. And we have not become good stewards. Tinawag tayo ng Diyos para mamahala sa kanyang mga nilikha. Pero inabuso natin yung environment. Sinira natin yung nilikha ng Diyos. Kung saan-saan nagtatapon, kung ano-anong pollution yung nakikreate, and we are destroying God's creation. Hindi tayo naging mabuting katiwala. And not just this creation, but lalong-lalo na yung mga kapwa natin tao. Binigay ng Diyos ang bawat isa sa atin. And we need to see each other with dignity and honor. Now, we are co-rulers in this planet. First, sa pagnanais natin na maging mataas, ibinababa natin yung ibang tao. Sinisiraan natin yung ibang tao. Pinipintasan natin yung ibang tao. Pinagchichismisan natin yung ibang tao. Bakit natin ginagawa yon? Kasi kung naibababa natin yung ibang tao, mas naaangat yung ating pangalan. Lalaki at babae ay nilikha na mayroong dignity, na mayroong honor. Pero tayong mga lalaki, sa halip na pahalagahan ang babae na nilikha sa larawan ng Diyos, we make them objects of our lust. And shame on us for using our fellow human beings that way. Pinabaliwala natin yung dignity ng ibang tao, pinabaliwala natin yung buhay
ng ibang tao. Para tayong katulad ni Satanas. Kahit sabihin, sa halip na sabihin natin, O Lord, how majestic is your name in all the earth. Mas gusto nating sabihin na, ako ang Panginoon ng aking buhay. Ako yung may control ng aking buhay. Look to me, how great I am. Ang laki ng problema natin. Nakita po din niyo? We have such a big problem. Kailangan natin ng tagapagligtas. Hindi natin fully ma-realize how much we need the gospel. At ito na po yung pangatlong bahagi ng story. How much we need the gospel kung hindi natin nakikita kung gaano kalaki ang problema natin. And we cannot rescue ourselves. Hindi natin kayang iligtas yung sarili natin dahil kailangan tayong iligtas sa sarili natin. Ulitin ko hindi mo kayang iligtas ang sarili mo dahil kailangan mo ngang iligtas ang sarili mo sa sarili mo. Because yourself is your greatest problem. We need rescue outside of ourselves. Kailangan natin ng tagapagligtas at alam natin na ang tagapagligtas na yon ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Balik tayo sa verse 1. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Si Jesus ang ating Panginoon. Siya yung master. But not just a human master. Siya yung Yahweh. His name is Yahweh. Sinabi niya sa mga Jewish leaders sa John 8:58, before Abraham was, I am. Gusto na nilang batuhin si Jesus because of blasphemy. Dahil yung word na yun na I am, ayun yung sinabi ni Yahweh kay Moises dun sa burning bush, I am. And Jesus was not just a man. He was a true God. How majestic is your name in all the earth. Not just the name Jesus, but the name Yahweh. Wala siyang katulad, wala siyang kapantay, wala nang hihigit pa sa kanyang pangalan. You have set your glory above the heavens. Dahil siya ay mula sa langit, pumanaog sa lupa, para ano? Para tayo ay maligtas, para makilala natin kung sino talaga ang hari ng ating buhay. Verse 2, out of the mouth of babes and infants you have ordained strength, or you have ordained praise, to because of your foes, to steal the enemy and the avenger. Papatahimikin ang mga kaaway. May mga kaaway ba si Jesus nang siya'y pumanaog dito sa lupa? Yes. Doon sa last week, bago siya patayin, nakasakay siya sa isang donkey. Pumasok siya sa Jerusalem. Anong ginawa ng mga tao? Di ba kumuha sila ng mga palaspas at sinalubong siya at nagpuri sa kanya. Ang sabi sa Matthew 21, mula sa verse 6, purihin ang anak ni David. Hosanna to the Son of David. Yung Hosanna ay ibig sabihin ay salvation. Purihin ang anak ni David na siya yung tagapagligtas. Mapalad, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Hosanna to the Son of David. Yun yung sabi nila. Kinilala nila si Jesus, na Jesus, Son of David, siya yung Messiah. Tapos pumasok si Jesus sa templo. Nakita niya yung mga tao na nagtitinda doon. Bumibili. Tinaob niya yung mga gamit nila doon. Ilinis niya yung templo. Lalong maraming nagalit sa kanya. Pero may mga pumasok doon, ang mga bulag at mga pilay. Pinagaling ni Jesus lahat. At nakita lahat nila yung kamangha-manghang ginawa ni Jesus. Pero nakita yun ng mga Pharisees, mga chief priests, mga scribes. Nagalit pa sila kay Jesus. Inaway pa nila si Jesus. Pero may mga bata. If you look at that story sa Matthew 21, may mga bata, siguro kasama yung mga magulang, nakita yung ginawa ni Jesus na siya nagpapagaling. Yung mga bata ay nagpuri kay Jesus at ang sabi, purihin ang anak ni David, Hosanna to the Son of David. Yung mga kaaway ni Jesus, narinig yung sinasabi ng mga bata, sabi, di ba narinig yung sinasabi ng mga bata sa'yo? Ang sabi ni Jesus, narinig ko. Di ko sila patatahimikin. Bakit? Dahil sabi sa Psalm 8 verse 2, kinote niya yung verse 2 ng Psalm 8. Out of the mouth of babes and infants, mula sa bibig ng mga sanggol
at mga pasusuhing bata, sila'y magpupuri. Jesus deserves the praises not just of us adults, but also of them, children. Kung ang mga matatanda ay ayaw magpuri sa Diyos, hayaan mo yung mga bata na sila yung magpuri at lumapit sa Diyos. At wag nating ahadlangan yung mga bata na lumapit sa Diyos. Dahil kung inahadlangan natin sila, we're being like God's enemy. Because God, Jesus, deserves the praises of these children. And then sabi sa verse 3, when I look at the heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. Kaninong mga daliri ang lumikha sa lahat ng mga planetang yan? Sa lahat ng mga bituin yan? Di ba sinasabi sa Colossians chapter 1? For by Him, by Jesus, all things were created. Lahat ay nilikha ng Panginoong Jesus at lahat ng nilikha ay para kay Jesus. He deserves our worship. And sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3, He upholds the universe by the word of His power. Sa isang salita ni Jesus, lahat ng planeta, lahat ng bituin ay in order. And we know that dun sa story ni Jesus. Kung paano niya pinahinto yung alon. Kung paano niya binuhay yung mga patay. Kung paano siya nagparami ng mga pagkain. Kung paano ginawa niya yung tubig na alak. He has power over His creation. And then yung verses 4 hanggang verse 6. Pansinin ninyo. Buksan ninyo yung Bible ninyo sa Hebrews chapter 2, verses 6 to 8. At ikumpara ninyo yung verses 4 to 6 ng Psalm 8 sa Hebrews chapter 2, verses 6 to 8. Anong mapapansin ninyo? Ano pong napansin niyo? Pareho ba? Pareho ba? Dahil kinuha nung sumulat ng Hebrews yung Psalm 8 verses 4 to 6 at inilagay sa Hebrews 2, 6 to 8 para yon ay tumukoy kanino? Sino yung tao? Sino yung anak ng tao na pinahalagahan ng Diyos? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Jesus was fully God, yes. But He is also 100% man. Siya yung ideal humanity. Na tayo mga nilikha ng Diyos na hindi natin tinupad yung layunin ng Diyos para sa atin, Jesus fulfilled yung purpose ni God for humanity sa buhay niya. He was the true Israelite. He was the true son of David. Siya yung anak ng tao, siya rin yung anak ng Diyos. Na sinabi ng Diyos, doon sa kanyang baptism, di ba bumukas yung kalangitan? At nagsalita ang Diyos Ama at sinabi, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. He was the Son of Man that God cares for Him. And God was so pleased with Him na siya yung nagbibigay ng delight sa puso ng Diyos. Pero ano pa sabi sa Psalm 8? Mula verse 5 hanggang verse 6, 7, and 8, yet you have made Him a little lower than the angels. Ang Diyos, nagkatawang tao, naging a little lower than the angels. Naging a little lower than the angels lang ba si Jesus? No. He became much, much lower than the angels. Ibinaba niya ng sukdulan ang kanyang sarili. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 2 verses 6 to 8. At nag-anyong tao. Hindi lang nag-anyong tao, kundi nag-anyong isang alipin. At sumunod sa Diyos, hindi katulad natin na nagrebelde at nagimagsik sa Diyos, na sumunod siya hanggang kamatayan sa krus. Sa krus ay itinuring na kriminal si Jesus, na para bang siya yung kaaway ng Diyos. Samantalang tayo yung mga kaaway ng Diyos na dapat lang parusahan. Pero sa krus, itinuring siya na kaaway ng Diyos. Pinatay siya doon, hinubaran, ipinahiya, nilagyan ng koronang tinik para ano? For us to receive that crown of glory and honor. Inako niya yung kahihiyan na dapat tayo ay umako. Tayo ang parusahan. For us to receive yung righteousness and glory of being in the Lord Jesus Christ.
tinuklaw siya ng ahas sa krus. Pero tinapakan niya ang ulo ng ahas. Dinurog niya ang kamandag ng diablo. And the power of the enemy ay kasalanan at kamatayan. And we no longer have to fear sin or death. Dahil si Jesus ay naging victorious over sin and over death. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. Dahil sa Panginoong Jesus. O Lord, how majestic is your name in all the earth. And Jesus deserves that glory. Hindi lang dito, kundi sa lahat ng bahagi ng mundo. Sabi niya sa Matthew 28:18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi sa Philippians chapter 2, verses 9 to 11, so God exalted him above every name. Binigyan siya ng pangalan na higit sa anumang pangalan. Para ano? Para ang lahat ng nilalang saan? Sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa ay lumuhod sa kanyang harapan at sabihin, Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. At sa lahat ng kumikilala sa Panginoong Jesus, you're called a Christian. Ibig sabihin, kinikilala natin na si Jesus ang Panginoon. At nandun na tayo sa pang-apat na bahagi ng kwento. Tayo ay binabago ayon sa wangis ng Panginoong Jesus. Balikan natin yung verse 1. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Totoo na masasabi na natin personally that Jesus Christ is our Lord. Gabi, kamangha-mangha ang kanyang pangalan. Dahil sa pamamagitan ng kanyang pangalan, sa pamamagitan ng kanyang gawa, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Diba sabi sa verse 2, out of the mouth of babes and infants, para na tayo ngayong mga bata na nakadepende sa Kanya. Hindi na tayo nag-aaklas, hindi na tayo naglalayas, hindi na tayo nagrebelde. Para tayo mga bata na uhaw, na wala tayong makain, wala tayong maiinom. Maliban na lang kung tayo ay nasa presensya ng Panginoon. We're no longer God's enemy. We're adopted as God's sons and daughters. Para tayo mga bata, na pag nakita si Jesus, kapag naririnig ang kanyang salita, natutulala tayo dahil sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa atin. And when I look at your heavens, tumitingin na tayo ngayon sa kalangitan at nakikita natin na meron tayong Diyos na siya yung may-ari ng buhay natin. Siya yung Diyos na namamahala sa buhay natin. Hindi tayo ang may-ari ng buhay na ito. Hindi tayo ang may control ng buhay na ito. Every aspect of our life is under the Lordship of the Lord Jesus Christ. At mas lalo tayong namamahala kapag nabasa natin yung verse 4, what is man that you are mindful of him? What is the son of man that you care for him? Ano ako? Nabibigyan mo ng halaga. And we were amazed, not just because we were creatures, we were mas nagiging amazed tayo because we are redeemed rebels. Tayo mga kaaway ng Diyos, naging magsik sa Kanya, pero pinatawad tayo ng Diyos, inalala tayo ng Diyos, binalutan tayo ng pagmamahal ng Diyos, niyakap tayo ng Diyos, itinuring tayo ng mga anak ng Diyos, and we don't deserve any good thing from God. And you have made him a little lower than the angels. Verse 5. Oo, ngayon, mukhang mas mababa tayo kaysa sa mga anghel. Pero darating ang araw, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, we will receive the crown of glory. And we will reign even over the angels. Mas magiging mataas tayo kaysa sa mga anghel. Hindi natin kailangan mag-ambisyon na para maging katulad ng mga anghel. Hindi ko naintindihan yung paniniwala ng mga maraming Pilipino na kapag yung bata, yung baby nila namatay, pumunta sa langit, magiging angel. No, we don't need to be so ambitious na maging katulad ng mga anghel. Dahil nilikha tayo ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos, at balang araw, tayo ay mas magiging higit kaysa sa mga anghel. And we will even judge the angels. And He will crown us with glory and honor. Pero habang hinintay natin yung araw na yan, hindi natin kailangan magmataas ngayon. Hindi natin kailangan mag-ambisyon na mataas yung posisyon natin ngayon.
magiging kontento tayo. Magiging kontento tayo na magpakababa. Na ituring ang sarili natin na mas mababa kaysa sa iba. Katulad ng Panginoong Jesus. At anumang relasyon ay binigay niya sa atin, pamamahalaan natin. Di ba? Para tayo naging tagapamahala, pinuno, pero hindi abusive, hindi dominante. Katulad ng mga asawang lalaki sa kanilang asawang babae, na mamahala ng may pag-ibig. Katulad ng mga magulang sa kanilang mga anak, na yung kamay nila ay ginagamit hindi sa pagmamalupit sa kanilang mga anak, kundi para paluin ang pagmamahal at yakapin ang pagmamahal. Katulad ng mga amo sa kanilang empleyado. Katulad nating lahat na pinagkatiwalaan ng Diyos, kaming mga leaders, kaming mga pastors, not to dominate you, but to shepherd you, to care for you. Hindi namin kailangan mag-ambisyon na maging mas mataas kaysa sa ibang tao because we can be content that our Savior ay nagpakababa. Pero balang araw, tayo ay tataas ng Diyos in due time. Humble yourselves under the mighty hand of God that He may exalt you in due time. Hindi lang dito, itataas natin ang pangalan ni Jesus. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. And Jesus is our Savior. Sabi niya bago siya umakyat sa langit, all authority in heaven and on earth has been given to me, so go and make disciples of all nations. Kasi alam natin, kung majestic yung pangalan ni Jesus in all the earth, hindi pwede yung pangalan ni Jesus dito lang sinasamba sa iglesyang ito. That's why we multiply churches. That's why we send missionaries. That's why we send our best people to plant churches sa mga lugar na hindi pa pinapangalanan ang Panginoong Jesus. Because Jesus deserves the worship of all nations. At kapag yung gospel na yon nakarating sa lahat ng lahi, babalik ang Panginoong Jesus. And Jesus will return. And everything will be under His feet. Sabi sa 1 Corinthians 15:25. At tayo ay mamamahala na kasama niya. And we will forever sing His praises. At sasabihin natin, O Lord, our Jesus, our Savior, how majestic, how beautiful, how glorious is your name in all the earth. And we will sing Psalm 8 forever and ever.